So guys, ano nga ba yung performance nitong Shell Advance na to? Hindi siya masyadong mainit sa makina. Laging smooth yung takbo mo. Ramdam na ramdam mo guys. Kaysa nung gumagamit tayo ng ibang brand na langis. Napaka-itim, sobrang itim. Tapos marami rin siyang lumabas na langis. So ganun lang yun guys. So good afternoon sa inyo mga paps, no? Today is the day na papalitan natin yung langis niyan ni Red. So nakabili na tayo ng langis ngayon. Shell Advance yung binili natin guys. Pakita ko lang sa inyo yung isa kong motor. Ito si Suzuki Address. Yung pangalan ito Andres, si Andres yan. So alagang ano yan, alagang Shell Advance lang rin to yung gamit ko. Tignan nyo yung speedometer nyo. Bali naka 91,777. Sarado. Tapos sira pa yan yung speedometer niyan. Bihira na lang natin magamit, pero kung sakasakali mang buo yung ano niyan, speedometer, baka umabot na ng 100,000 yan. So guys, bali yung motor na to 6 years na yan eh. Good running condition pa rin. Ang problema na lang nito yung center stand. Ayun, magalaw siya. Ito naman yung ating motor, si Red. So i-change oil natin siya. So guys, bakit nga ba Shell Advance ang ginagamit natin? Unang-una sa lahat, subok ko na to sa mga nauna kong motor like Wave 100, Wave 125, tsaka Raider 150. So yun lang talagang ginagamit natin sa mga langis na yun. Although sumubok na tayo ng mga ibang brand, pero binalik ko lang talaga sa paggamit nitong Shell Advance na to guys. Subok na siya simulat sa pool, kasi bago pa man magsilabasan yung mga yan, alam natin yung Shell talaga ang pinaka the best. Kumbaga para sa akin, yung Shell Advance. Kapag nandito ka sa may garahe namin, marami kang makikitang klase ng galon ng pan-change oil. Ito. Ayan, mayroong 40 scooter oil, fully synthetic. So ginamit to kanina ng bilas ko, nag-change oil siya. Kasi yung motor niya ay Honda Click. Ginagamit nila ay ang Honda talaga. Tapos ito, maraming nakalagay na galon dito. So yan guys, mayroong pang, may Castrol, may Kawasaki, ayan. Tapos ito yung mga Shell sa akin yan. Ayan, yung Shell Advance sa akin yan. Bali ako lang ata yung gumagamit ng Shell Advance dito. Pero subok na siya. Yung Honda na XRM na yan, yung FI. Alam ko Honda rin ang ginagamit nilang pan-change oil dyan. Kumbaga kanya-kanya lang namang ano yan, kanya-kanyang hiyangan, di ba? Ang importante sa lahat kasi, on time ka mag-change oil, tapos hindi mo napapabayaang umaano yung motor mo na nagbabawas ng langis, natutuyan ng langis, kasi mas delikado yon. Syempre kapag magpapalit ka ng langis, kailangan mo ng ice cream guys. To joke, lagahin lang ng ice cream para pansalo ng mga used oil, para hindi tayo nagtatapon kahit saan, kasi kailangan environment friendly tayo pa. Yung laman ng galon na to ay 1 liter. So babawasan lang natin siya ng 200 ml. Tapos yung natitira nito, yun yung nilalagay natin bago tayo mag-change oil, bago umabot ng time na pag-change oil natin. Minsan nagbabawas na siya, kaya kailangan 1 liter para sulit talaga na kung sakaling magbawas ng langis, magre-refill tayo ng kaunti. So ganun lang dapat. Simulan na natin yung pag-change oil natin. Siyempre gagamitan natin ng tools. Ayan, yung gamit natin ay Flyman. So madali lang naman mag-change oil. Napaka basic. Napaka itim, sobrang itim. Tapos marami rin siyang lumabas na langis. So hintayin lang natin bumaba yung mga lumang langis para said na said siya. Wala pa tayong binabago rito sa motor natin. Maraming nagchat-chat sa atin kung ano yung gamit natin langis, kung ano yung mga sikreto, kung bakit umabot ng 70,000 yung motor natin na si Red. Almost 70,000 na kasi siya. Napa-FI cleaning natin siya, tapos throttle body. Huwag mong pababayaan na laging marumi yung CVT mo guys. Magkaroon ka ng schedule dyan, kahit mga kung daily use mo, kahit mga 1 month to 2 months magpalinis ka ng CVT. So okay lang yun, walang problema ron, basta marunong yung gagawa. So guys, ano nga ba yung performance nitong Shell Advance na to? Kasi para sa akin guys, hindi siya masyadong mainit sa makina. Tapos kapag may long ride ka,
hindi masyadong maugong or laging smooth yung takbo mo. Ramdam na ramdam mo guys. Kaysa nung gumagamit tayo ng ibang brand na langis, ayoko na mag-mention kung ano man yon. Parang naging mabibrate kasi yung motor natin. Mabilis siya magbawas ng langis nung time na hindi pa Shell Advance yung ginagamit natin. Sulit tayo rito guys. For only 330 na ngayon yung price nito. Dati naglalaro lang siya sa 270, nagkaroon ng oil price hike. Halos lahat apektado, lahat ng klase ng langis kung ano man brand yan. Yung iba gumagamit ito yung may nakalagay na pang scooter, pero yung ginagamit lang natin Shell Advance 10W40. So yan lang, hindi siya mainit sa makina, maasahan sa long ride, the best talaga. So guys, after ng mga ilang minutes natin na paghihintay para bumaba yung langis, so ibalik na ulit natin tong nut, tapos isalin na natin yung bago natin langis. So after that, magsiguro linisin na natin yung motor natin, sobrang dumi kasi. Yan. Ginamit kasi natin siya nung umuulan, nung bumabag yung paeng. So guys, balik lang natin. Gamitan muna natin ng ng kamay bago natin higpitan para iwas lost threads. So after lumapat ng thread, saka natin gamitan ng wrench. Higpitan lang natin ng mahina lang. Wag masyadong sobrang higpit guys, kasi di naman kailangan ito na mahigpit eh. Naramdaman mo lang na parang kumagat na yung thread niya. Yan, okay na yun. Magsusukat na tayo ng 800 ml na langis. So dapat hanggang dyan lang yan. So kulang siya, dadagdagan natin ng 100 ml. Okay na, 800 ml na. So sasalin na natin siya guys. So ang gamit natin Magic Embudo. So pakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa to. Bali yan, nilalagay natin lang yan dyan. Hindi ako gumagamit ng embudo guys, ganyan lang ginagawa ko. So yan, hindi nyo makita kasi transparent na plastic O yan Tapos dyan natin sasalin yung langis para mas madali. Kunin natin yung langis na sinukat natin. So yan, 800 ml. Bilisan natin, malulubat na yung battery ko. Tapos nating kalitan yung langis. Yung ginagawa ko, nire-reset ko yung trip meter ng motor natin. So buksan natin guys. Ganda pa ng reading na battery natin, 12.4. Tapos yung total odometer 70,000. Tapos ito yung pinaka trip meter. Ito yung pinaka trip meter natin. So dapat nga 2,000 lang yan, pero umabot siya ng 2,352. So i-reset natin yan guys. Tapos ito rin yung paraan kung paano mag-reset ng trip meter ng Mio Gravis. Para ma-reset natin yung trip meter, so didiinan lang natin yan. So yan, bumalik na ulit siya sa 0. Ginagamit ko kasi itong trip meter na to para palatandaan ko kung mag-change oil na ako o hindi. Basta ang set ko lagi dyan, pag umabot ng 2,000 or 2,300 tulad kanina, so dapat change oil na. So ganun lang kadali guys. At sana nagustuhan mo yung video ko. At kung bago ka lang, please don't forget to subscribe, like, and share. Tapos kung may katanungan ka kung tungkol sa Mio Gravis, just comment down below. Para sa mga susunod na video naman ni Scorya Motovlog, huwag kalimutang pakipindot ang subscribe button at notification bell. So hanggang dito na lang muli guys. Scorya Motovlog, hindi pong lingkod